May mga tao kasi na kapag nasaktan, agad nagre-react, nagmamakaawa, naghahabol, nagpaparinig o gumagawa ng eksena para lang marinig at para lang mapansin. Pero sa totoong buhay, hindi lahat ng emosyon kailangang ipakita. Minsan, habang mas pinapakita mong apektado ka, mas lalo kang nawawalan ng respeto sa mata ng iba. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang 10 reaksyon na dapat mong iwasan para hindi ka magmukhang mahina, para hindi ka madaling kontrolin o desperado sa paningin ng tao. Number 1. Iwasan mong mag-post ng parinig kada nasasaktan ka. May mga oras na gusto mo lang ilabas yung bigat na nararamdaman mo. Yung tipong gusto mong may makapansin, gusto mong may magtanong kung okay ka lang ba, o baka umaasa kang mabasa yon ng taong nanakit sa'yo at bigla siyang makaramdam ng guilt. Pero kadalasan, hindi ganun ang nangyayari. Instead na maintindihan ka, maraming tao ang tahimik lang na nag-oobserba. Yung iba, nagiging curious lang sa drama mo. Yung iba naman, iniisip na emotionally unstable ka dahil lahat ng sakit mo nakikita nila online. Hindi lahat ng nararamdaman mo kailangang i-post. Minsan kasi, habang mas lalo mong ipinapakita online na sobrang affected ka, mas lalo mong binibigyan ng power yung taong nakasakit sa'yo. Para bang ipinapakita mo sa kanila na hawak pa rin nila ang emosyon mo, kahit wala na sila sa buhay mo. And some people enjoy that attention more than you think. Mas masakit pa minsan kapag nag-post ka ng parinig, tapos yung taong gusto mong patamaan, walang reaksyon. Tuloy, ikaw lang yung mukhang naghahabol ng validation, habang sila, tahimik lang na nagpapatuloy sa buhay nila. Doon mo marirealize na hindi lahat ng sugat gumagaling sa pagpaparinig. Some wounds heal better in silence. At aminin man natin o hindi, may mga tao ring hindi talaga concerned sa healing mo. They just want updates about your breakdown. Habang ikaw, akala mo nagpapagaan ka ng pakiramdam, yung iba, ginagawa ka lang topic sa group chat. Kaya minsan, mas powerful yung taong tahimik na nag-heal kaysa taong araw-araw nagpapakita ng pain online. Hindi ibig sabihin na bawal kang masaktan o bawal kang magsalita. Ang punto lang, hindi social media ang tamang lugar para gawing outlet lahat ng emosyon mo. Protect your peace. Hindi lahat ng tao deserve makita yung vulnerable side mo. May mga laban na mas dignified kapag tahimik mong nilalampasan. At tandaan mo ito, healing becomes stronger kapag hindi mo na kailangang i-announce sa mundo na nasasaktan ka. Kasi darating yung araw na tatawanan mo na lang yung mga panahong akala mo kailangan mong magparinig para mapansin ang sakit mo. Real strength is when you learn how to suffer quietly, heal privately, and move forward without needing anyone's validation. Number 2, huwag mong gawing sentro ng buhay mo ang isang tao. Oo, masarap magmahal. Masarap yung feeling na may isang taong lagi mong iniisip pagkagising mo at bago ka matulog. Yung tipong gusto mong i-share lahat sa kanya. Pero delikado kapag unti-unti nang umiikot ang buong mundo mo sa isang tao hanggang nakakalimutan mo na ang sarili mo. Kapag ginawa mong sentro ng buhay mo ang isang tao, napapabayaan mo yung sariling growth mo. Hindi mo namamalayan yung mga dating gusto mong gawin, unti-unti mong tinitigilan para lang lagi kang available sa kanya. Yung hobbies mo, nawawala. Yung oras mo para sa pamilya, para sa kaibigan at sarili mo, nababawasan. Tapos darating yung point na parang ang identity mo na lang ay maging partner o taong nagmamahal. Kapag nangyari yon, sobrang delikado emotionally dahil once na nagbago sila, parang guguhurin ang buong pagkatao mo. Minsan, akala mo love yon, pero dependency na pala. Yung tipong hindi ka makakain ng maayos kapag hindi siya nag-reply. Hindi ka mapakali kapag cold siya. Nawawala ang mood mo buong araw kapag hindi ka niya nabigyan ng atensyon. Hindi na healthy yon. Kasi kapag ang peace mo ay nakabase na sa treatment ng isang tao, hawak na nila ang emosyon mo. Ang masakit pa rito, may mga tao na habang nakikita nilang umiikot ang buhay mo sa kanila, mas lalos lang nagiging kampante. Yung effort nila, bumababa. Kasi alam nilang kahit anong mangyari, nandyan ka pa rin. Sadly, some people stop valuing you kapag nakita nilang willing kang iwan lahat para sa kanila. Dahil masyado mo nang ibinigay lahat hanggang wala nang natira para sa sarili mo. Hindi ibig sabihin ito na bawal magmahal ng todo. Ang punto ko lang, huwag mong kalimutan na may sarili ka ring buhay outside that relationship.
May mga pangarap ka bago pa sila dumating. May personality ka na hindi dapat mawala dahil lang sa pagmamahal. Real love should add happiness to your life, not replace your entire identity. Mas attractive pa rin yung taong marunong magmahal pero kaya pa rin tumayo sa sariling paa. Yung may sariling goals, sariling peace, sariling direksyon. Kasi kapag buo ka bilang tao, hindi ka madaling mabasag kapag may nagbago. Hindi mo kailangang magmakaawa para lang manatili sila dahil alam mong kahit may umalis, hindi nawawala yung value mo. At the end of the day, mahalin mo sila but never at the cost of losing yourself. Kasi kapag nawala mo ang sarili mo, kaka-focus sa ibang tao, kahit mahal ka nila, pakiramdam mo, kulang ka pa rin. Number 3, huwag kang magmadaling gumanti dahil lang nasaktan ka. Kung fresh pa yung sakit, natural lang na gusto mong iparamdam sa kanila yung sakit na ginawa nila sa'yo. Yung tipong gusto mong may gawin agad para makabawi. Minsan naiisip mo, bakit ako lang yung nahihirapan? Dapat maramdaman din nila to. Kaya kung ano-anong impulsive decisions ang pumapasok sa isip mo. Magparinig online, manira, maghanap agad ng kapalit, o gumawa ng bagay na alam mong ikakaselos nila. Sa una, parang satisfying. Pero kadalasan, temporary lang yung feeling ng victory. Pagkatapos nun, mas mabigat pa rin yung dala mong galit at pagod. Ang problema kasi kapag emosyon ang nagmamaneho ng desisyon mo, madalas sarili mo rin ang unang nasisira. Kapag galit ka, hindi malinaw mag-isip ang utak mo. You react instead of thinking. At doon nagsisimula yung mga bagay na pagsisisihan mo later on. May mga taong nasisira ang pangalan, relationships, opportunities, at peace of mind dahil lang sa isang emotional moment na hindi nila nakontrol. Minsan, ang paghihigante ay parang apoy. Akala mo, ibang tao ang napapasok. Pero habang dinadala mo yon, ikaw rin ang unti-unting nauubos. Habang obsessed kang gumanti, hindi ka talaga nakaka-move forward. Nakafocus ka pa rin sa taong nanakit sa'yo. Sila pa rin ang sentro ng isip mo. Imbis na ginagamit mo ang energy mo para mag-heal at bumangon, nauubos ito sa pagplano kung paano sila masasaktan pabalik. At aminin man natin o hindi, may mga tao talagang naghihintay na mawalan ka ng kontrol. May mga taong gustong makita kang galit, gustong makita kang emotional, at gumagawa ng reckless decisions dahil doon nila nararamdamang may power sila sa'yo. Kaya minsan, ang pinakamalakas na revenge ay yung makita kanilang tahimik, yung makita kanilang composed, at tuloy pa rin sa buhay kahit sinaktan ka nila. Hindi ibig sabihin nito na magpakamartir ka o hayaan mo na lang lahat. Hindi rin ibig sabihin na okay lang yung ginawa nila. Pero may difference ang justice sa revenge. Ang justice may control at wisdom. Ang revenge naman, kadalasan puno ng emosyon at distraction. Kapag minadali mo ang pagganti, baka sa huli, ikaw pa ang magmukhang masama kahit ikaw yung unang nasaktan. Real strength is being able to control yourself kahit may dahilan ka para magwala. Kasi kahit sino kayang sumabog sa galit, pero hindi lahat kayang manahimik. Hindi lahat kayang mag-isip ng maayos at piliing huwag sirain ang sarili nila dahil lang sa sakit. Mature people understand that not every battle needs retaliation. Some battles are won by walking away, improving yourself, and protecting your peace. Darating din yung araw na marirealize mo na hindi mo kailangang gumanti para mapatunayan na may halaga ka. Sometimes, life already handles people in ways you don't need to witness. At minsan, yung biggest comeback ay yung masaya ka na ulit, habang sila ay bahagi na lang na nakaraan mo. Kaya kapag nasasaktan ka, huwag agad mag-react. Give yourself time to breathe, think, and heal. Kasi ang desisyong ginawa mo habang galit ka, pwedeng magdulot ng regret na mas tatagal pa kaysa sa sakit na nararamdaman mo ngayon. Number 4, huwag mong ibaba ang standards mo para lang tanggapin ka. Maraming tao ang unti-unting nawawala ang self-respect dahil takot silang maiwan, takot silang ma-reject o mapag-isa. Kaya minsan, kahit alam nilang mali na ang trato sa kanila, tinatanggap pa rin nila. Pinapalampas nila ang disrespect. Tinitiis nila ang bare minimum. At pinipilit nilang kumbinsihin ang sarili nila na okay lang kahit deep inside, alam nilang hindi na healthy. Minsan, nagsisimula ito sa simpleng pag-adjust. Sinasabi mo sa sarili mo na baka ganito lang talaga siya. O kaya, intindihin ko na lang. Hanggang sa hindi mo namamalayan, ikaw na lang palagi ang umiintindi. Ikaw na lang ang nag-i-effort.
Ikaw na lang ang nag-aayos kapag may problema. Tapos dumadating yung point na kahit kulang ang respeto, kulang ang oras, at kulang ang pagmamahal, kumakapit ka pa rin dahil natatakot kang mawalan ng tao sa buhay mo. That's the dangerous part. Kapag sobrang gusto mong matanggap ng isang tao, minsan willing kang ibaba ang standards mo just to keep them. Kahit dati sinasabi mo sa sarili mo na hindi mo tanggapin ang kasinungalingan, disrespect, mixed signals, o pagiging inconsistent, bigla mo na lang pinapayagan dahil mahal mo. At habang ginagawa mo yon, unti-unti mo ring tinuturuan ng ibang tao kung paano ka itrato. People notice what you tolerate. Kapag paulit-ulit mong pinapayagan ang maling treatment, iniisip nila na okay lang yun sa'yo dahil hindi mo na ipapakita kung saan dapat ang limit. Kaya importante ang standards. Hindi yun pagiging maarte o mataas ang tingin sa sarili. Standards are boundaries. Ipinapakita lang nito kung ano ang deserve mo at ano ang hindi mo na dapat pinapayagan. Hindi mo kailangang tanggapin ang half-hearted effort para lang may matawag kang koneksyon. Hindi mo kailangang mag-settle sa taong nandyan lang kapag convenient. At lalong hindi mo kailangang baguhin ang buong pagkatao mo para lang magustuhan ka. The right people will not require you to shrink yourself just to fit into their lives. Nakakapagod din kasi kapag lagi kang nagpapanggap para lang tanggapin ka. Yung tipong hindi mo na masabi ang totoong nararamdaman mo dahil baka iwan ka. Hindi mo na maipakita ang tunay mong personality dahil baka hindi nila magustuhan. Eventually, mawawala ka sa sarili mo, kakasubok maging enough para sa ibang tao. Ang totoo, hindi lahat ng rejection ibig sabihin may mali sa'yo. Minsan, hindi lang talaga kayo aligned. At okay lang yon. Mas mabuti nang mawala ng maling tao kaysa manatili sa sitwasyong kailangan mong ibaba ang value mo para lang manatili sila. Remember this, loneliness is painful, but losing yourself just to be accepted hurts even more. Kaya wag mong ikompromiso ang standards mo para lang may taong manatili. Kasi ang tamang tao, hindi ipaparamdam sa'yo na kailangan mong bawasan ang worth mo para mahalin ka nila. Number 5, wag mong hayaang emosyon ang magdesisyon para sa'yo. Kasi aminin man natin o hindi, karamihan sa pinakamalaking pagkakamali ng tao ay nangyayari kapag sobrang galit, sobrang lungkot, sobrang selos, o sobrang attached tayo sa isang sitwasyon. Kapag emosyon ang nasa driver's seat, madalas hindi na malinaw ang pag-iisip natin. Ang gusto na lang natin ay makabawi, makasakit pabalik, o makaramdam ng temporary relief, even if it destroys us later. Ilang beses na bang may taong nakapagsabi ng masasakit na salita dahil lang galit sila at pagkatapos sa kanila na-realize na hindi na mababawi yung damage? Isang chat lang na sinend habang emotional ka, pwedeng sirain ng relasyon, pagkakaibigan, o respeto ng ibang tao sa'yo. Yung isang impulsive decision, minsan years ang kapalit. Kaya totoo yung kasabihang, temporary emotions can cause permanent consequences. Kapag nasasaktan ka, natural lang na gusto mong mag-react agad. Gusto mong sumagot, gusto mong magparinig, gusto mong patunayan na hindi ka talo, pero hindi lahat ng nararamdaman kailangan agad aksyonan. Sometimes, the strongest move is to stay quiet until your mind becomes calm again. Kasi kapag kalmado ka na, doon mo makikita kung alin ba talaga ang dapat mong gawin at alin yung dala lang ng init ng emosyon. Maraming tao nagsisisi, hindi dahil nagpadala sila sa moment. Yung iba, nakipaghiwalay dahil sa isang gabing galit sila. Yung iba, sumira ng opportunity dahil pride ang pinaandar. Yung iba naman, bumalik sa toxic na tao dahil lonely sila at gusto lang nila ng comfort. Pero kapag humupa na ang emosyon, saka mo marirealize na hindi pala yun ang tamang desisyon. That's why emotional control is power. Hindi ibig sabihin na wala kang feelings. Hindi ibig sabihin na manhid ka. Ang ibig sabihin lang, marunong kang maghintay bago gumawa ng bagay na pwede mong pagsisihan. Mature people know how to feel deeply without letting those feelings control every action they make. Minsan, kailangan mong tanungin ang sarili mo, ito ba talaga ang gusto kong gawin? O nasasaktan lang ako ngayon? Malaking pagkakaiba yon. Kasi may mga desisyon na tama lang kapag emotional ka, pero maling-mali kapag malinaw na ulit ang isip mo. At totoo lang, hindi lahat ng barrel kailangan sagutin agad. Hindi lahat ng disrespect kailangan mong patulan instantly. May mga pagkakataon na mas nakakatakot ang taong kalmado kaysa sa taong sumisigaw.
Kasi ang taong kalmado, nag-iisip. Hindi siya kontrolado ng galit, ng pressure, o ng pain. Protect your peace. Learn to pause. Hindi ka hinaan ng paghinga muna bago magdesisyon. Sa totoo lang, isa yun sa pinakamahirap gawin sa panahon ngayon dahil sanay ang mundo sa instant reactions. Pero ang taong marunong kontrolin ng emosyon niya, mas bihira gumawa ng desisyong sisira sa sarili niyang buhay. Feel everything, but don't let every feeling control you. Kasi hindi lahat ng nararamdaman mo ay dapat sundin. Number 6, huwag kang magmukhang desperado sa atensyon. Normal lang naman na gusto mong mapansin, gusto mong ma-appreciate, o maramdaman na mahalaga ka. Tao ka eh. Lahat tayo may part na gusto marinig yung proud ako sa'yo, miss kita, o simpleng okay ka lang ba? Pero iba na kapag halos araw-araw mo nang hinahanap ang validation ng ibang tao para lang maramdaman mong may value ka. May mga taong hindi na namamalayan na unti-unti na silang nagbabago para lang mapansin. Yung tipong sobra nang nagpapatawa kahit pilit na. May mga taong todo post ng parinig o laging nagpapakita ng problema online hoping may magtanong kung okay lang sila. Minsan nagiging available ka sa lahat kahit ubos ka na. Kasi natatakot kang makalimutan ka kapag tumahimik ka. Ang sakit doon, habang mas hinahabol mo ang atensyon, mas parang nawawala yung genuine respect ng tao sa'yo. People can feel desperation. Kahit hindi mo sabihin, nararamdaman nila kapag sobrang eager mong mapansin. And sadly, may mga tao na kapag nakita nilang gutom ka sa atensyon, ginagamit nila yon para kontrolin ka. Konting pansin lang na ibibigay nila, tapos ikaw naman, sobra-sobra na. Sobra-sobra na agad ang kapalit na effort. Doon nagsisimulang maging one-sided ang lahat. Nakakapagod din yung buhay na parang nakabase lagi sa reaksyon ng ibang tao. Kapag maraming likes, masaya ka. Kapag walang nag-message, pakiramdam mo walang may pakialam sa'yo. Kapag hindi ka napansin, feeling mo kulang ka. That's dangerous because your confidence slowly becomes dependent on external validation. Imbis na stable yung tingin mo sa sarili mo, nagiging controlled ito ng opinion at atensyon ng ibang tao. Ang totoo, hindi mo kailangang sumigaw para maging valuable. Hindi mo kailangang pilitin ang presence mo para lang maalala ka. Yung mga taong tunay na interesado sa'yo, mapapansin ka kahit tahimik ka. At yung mga totoong may pake, hindi mo kailangang habulin para lang bigyan ka ng oras. Minsan, kaya nagiging attention seeker ang tao dahil may emotional emptiness silang gustong punan. Baka matagal silang hindi na-appreciate. Baka nasanay silang kailangan nilang mag-perform para mahalin. Kaya lumalaki yung urge na laging mapansin. Pero habang ginagawa mo yun, lalo ka lang napapagod emotionally. Dahil temporary lang ang validation. Saglit lang ang saya, tapos hahanap ka na naman ulit ng panibagong atensyon. Mas powerful pa rin yung taong tahimik pero secure sa sarili. Yung hindi kailangang magpakitang gilas para mapansin. Yung kayang maging alone nang hindi feeling abandoned. Kasi kapag secure ka, hindi mo kailangang pilitin ng tao na tingnan ka. Your presence speaks for itself. At the end of the day, attention is cheap. Madaling ibigay yun ng tao kapag bored sila, kapag curious sila, o may kailangan sila sa'yo. Pero ang genuine respect, genuine care, at genuine connection, yun ang mahalaga. Kaya huwag mong ubusin ang sarili mo kakahabol ng pansin. The right people will value you kahit hindi mo ipilit ang existence mo araw-araw. Number 7, huwag kang mawalan ng direksyon dahil lang may umalis sa buhay mo. Totoo, masakit mawalan ng taong naging malaking parte ng araw-araw mo. Yung dating good morning mo sa kanya, biglang wala na. Yung mga plano nyo, mga inside jokes, mga simpleng usapan sa gabi, parang bigla na lang naglaho. At minsan, hindi lang yung taong namimiss mo rin yung version ng sarili mo noong nandyan pa sila. May mga tao kasing kapag umalis, parang kasama nilang hinihila yung motivation mo, yung confidence mo, at excitement mo sa buhay. Bigla kang nawawala ng gana sa mga bagay na dati mong mahal gawin. Yung goals mo, natatabunan ng lungkot. Yung focus mo, napapalitan ng tanong na, bakit nangyari to? Hindi ba ako sapat? At doon nagsisimulang mawala yung direksyon mo. Pero tandaan mo ito, bago pa dumating yung taong yon, may buhay ka na. May pangarap ka na. May identity ka na. Hindi nagsimula ang value mo noong nakilala mo sila. Kaya hindi rin dapat doon matatapos. Minsan kasi, sobrang nagdidepend tayo emotionally sa isang tao hanggang nakakalimutan nating
may sarili tayong purpose outside the relationship. Hindi madaling bumangon pagkatapos may umalis. Some days, pakiramdam mo okay ka na. Tapos biglang may kanta, lugar o memory na magpapaalala sa kanila at babalik lahat ng sakit. Normal lang yon. Healing is never linear. Pero wag mong hayaang doon umiikot ang buong buhay mo. Kasi habang nakatitig ka sa taong umalis, unti-unti mong namimiss yung future na naghihintay sana para sa'yo. Ang problema, kapag nawalan ka ng direksyon dahil sa isang tao, parang ibinibigay mo rin sa kanila ang kontrol sa buhay mo, even after they left. Para bang sila pa rin ang may hawak ng happiness mo, ng confidence mo, at ng dahilan mo para magpatuloy. At unfair yun para sa sarili mo. Kasi mas malaki ka kaysa sa heartbreak na pinagdadaanan mo ngayon. Minsan, ang pagkawala ng isang tao ay hindi katapusan, redirection pala. May mga relasyon na dumating para turuan ka kung gaano ka kalakas, kung gaano ka magmahal, at kung gaano mo kailangang piliin ulit ang sarili mo. Masakit tanggapin, pero hindi lahat ng umalis ay kawalan. Yung iba, removal for your growth. Kaya kahit wasak ka ngayon, kahit pakiramdam mo nawawala ka, subukan mong bumalik sa sarili mo paunti-unti. Balikan mo yung mga pangarap mong natabunan. Ayusin mo ulit ang routine mo. Kumain ka ng maayos. Lumabas ka. Mag-focus ka sa growth mo. Build yourself again because you deserve to have a life that still feels meaningful kahit may taong nawala. At bahalang araw, mapapansin mo na hindi na sila yung unang pumapasok sa isip mo pagising. Hindi na mabigat yung pangalan nila. Makakatawa ka na ulit ng totoo. Makakagawa ka na ulit ng plano para sa sarili mo. At marirealize mo na kaya mo palang magpatuloy kahit wala sila. Because your life was never meant to stop just because someone decided to leave. Number 8, huwag mong habulin ang taong malinaw namang gusto nang lumayo. Masakit man tanggapin, may mga tao talagang darating sa buhay mo na eventually pipiliing umalis kahit gaano mo pa sila kamahal, kahit gaano mo pa ibinigay ang best mo. At ang pinakamahirap doon, minsan ramdam mo naman na nagbago na sila, pero umaasa ka pa rin na baka kaya pang ibalik sa dati. Nagsisimula yon sa maliliit na bagay. Yung dating excited kausap ka, ngayon parang obligated na lang mag-reply. Yung dating interesado sa mga kwento mo, ngayon puro maiksi na lang ang sagot. Yung effort nila, unti-unting nawawala. At kahit obvious na ang distance, pinipilit mo pa rin habulin dahil iniisip mo, baka pag mas minahal ko pa, bumalik sila. But the painful truth is this, you cannot force someone to stay by loving them harder. Kapag ang isang tao gusto nang lumayo, kahit anong pilit mo, mapapagod ka lang emotionally. Kasi habang ikaw, todo effort para ayusin ang connection, sila naman, unti-unti nang kumakalas. Doon nagsisimulang mawala ang self-respect ng isang tao kapag paulit-ulit siyang kumakatok sa pusong matagal nang nagsara. Minsan, ginagawa natin lahat para lang hindi sila mawala. Nagmamakaawa tayo ng oras. Tinatanggap natin kahit bare minimum na lang ang binibigay nila. Pinapalampas natin ng disrespect dahil takot tayong maiwan. Kahit ramdam mong hindi ka na priority, kumakapit ka pa rin dahil mas takot ka sa pagkawala kaysa sakit ng katotohanan. Pero isipin mo ito, bakit mo hahabulin ang taong okay lang mawala ka? Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo sa taong kailangan pagkumbinsihin para piliin ka. Real connection doesn't work that way. Kapag gusto ka ng tao sa buhay nila, hindi mo kailangang habulin bawat atensyon, bawat reply, bawat effort. Hindi mo kailangang mamalimos ng pagmamahal. At totoo lang, habang mas hinahabol mo ang taong lumalayo, mas lalo kang nasasaktan. Kasi bawat unanswered message, bawat cold response, bawat scene zone, parang unti-unting dinudurog ang confidence mo. Dumadating pa sa point na kini-question mo na ang worth mo bilang tao. Iniisip mo, hindi ba ako enough? Kahit ang totoo, hindi naman talaga lahat ng umaalis ay dahil may kulang sa'yo. May mga tao lang talagang hindi para manatili. And sometimes, the strongest thing you can do is to stop chasing. Dahil napagod ka ng piliin ng isang bagay na one-sided na lang. May dignity sa pagbitaw. May strength sa pananahimik. Hindi lahat ng pagkawala kailangang habulin. Kasi may mga laban na habang mas pinipilit mong panalunin, mas lalo kang nawawala sa sarili mo. Masakit sa umpisa ang tanggapin na wala na silang gana. Masakit tanggapin na hindi na ikaw ang pinipili nila tulad ng dati. But eventually, marirealize mo rin na hindi mo deserve ang pagmamahal na kailangan mo pang habulin araw-araw.
You deserve consistency. You deserve clarity. You deserve someone na hindi ipaparamdam sa'yo na burden ka sa buhay nila. At balang araw, mapapasalamat ka rin hindi mo pinilit ang taong gustong umalis. Kasi kung talagang mahalaga ka sa kanila, hindi mo kailangang tumakbong naghahabol sa kanila habang ikaw naman ang unti-unting nauubos. Number 9, huwag kang paulit-ulit mag-explain sa taong decided nang hindi ka intindihin. May mga tao kasi na kahit gaano ka kaayos magsalita, kahit gaano ka ka-honest magpaliwanag, sarado na talaga ang isip nila tungkol sa'yo dahil pinili nilang hindi makita ang side mo. At sobrang nakakapagod yun emotionally. Minsan, ginagawa mo ang lahat para lang maintindihan ka. Inaayos mo ang tono mo, pinipili mo ang mga salita mo, pinapaliwanag mo ng mahinahon kahit nasasaktan ka na. Tapos kapag hindi pa rin nila gets, mag-i-explain ka ulit. Hanggang sa dumating yung point na parang nagmamakaawa ka na lang para paniwalaan ka. Doon ka unti-unting nauubos. The painful truth is this, hindi lahat ng tao ay nakikinig para umintindi. Yung iba, nakikinig lang para may maibato pabalik. Yung iba, nakafocus na sa imahe na ginawa nila tungkol sa'yo. Kaya kahit anong sabihin mo, kontrabida ka pa rin sa kwento nila. Kahit maglabas ka pa ng facts, sincerity, o effort, wala pa rin mangyayari kapag nakadecide na silang husgahan ka. Nakakapagod din yung pakiramdam na parang kailangan mong i-prove lagi na mabuti kang tao. Na kailangan mong i-justify bawat kilos mo para lang hindi ka ma-misunderstood. Pero habang tumatagal, mapapansin mo na mas lalo ka lang nadidrain. Nawawala ang peace mo. Nawawala ang confidence mo. Kasi kapag lagi kang nasa mode ng pagdi-defend sa sarili mo, pakiramdam mo, lagi kang may kasalanan. Kahit minsan wala naman talaga. At minsan, the more you explain, the less they respect your words. Kasi nakikita nilang sobra kang affected sa opinion nila. Alam nilang kaya ka nilang paikutin emotionally dahil patuloy kang naghahanap ng validation mula sa kanila. Hindi mo namamalayan, imbis na malinawan sila, mas lalo ka lang nawawalan ng dignity sa kakapilit na maintindihan ka. Hindi ibig sabihin nito na bawal magpaliwanag. Siyempre, may mga sitwasyon na kailangan talagang ayusin ang misunderstanding. Pero may difference ang healthy communication sa endless explaining. Kapag sinabi mo ang side mo ng maayos at ayaw pa rin nilang makinig, minsan kailangan mo nang tanggapin na hindi mo kontrolado kung paano ka nila titingnan. Maturity is realizing that not everyone deserves access to your energy. Hindi lahat kailangan kumbinsihin. Hindi lahat kailangan habulin para lang makita ang worth mo. May mga tao talagang committed sa misunderstanding dahil mas convenient yon para sa ego nila o para manatili silang tama sa sarili nilang kwento. At totoo lang, sobrang peaceful kapag natutunan mong tumigil sa kakapaliwanag. Yung tipong masasabi mo na lang sa sarili mo, nasabi ko na ang side ko, bahala na sila kung paano nila yun tatanggapin. Because at the end of the day, hindi mo responsibilidad kontrolin ang isip ng ibang tao. Ang responsibility mo ay maging totoo sa sarili mo at protektahan ang peace mo. Sometimes silence is not weakness. Sometimes silence is self-respect. Kasi may mga laban na hindi na kailangang ipanalo sa salita. Minsan, ang pinaka-powerful na magagawa mo ay ang tumigil sa paghahabol ng understanding mula sa taong ayaw ka namang intindihin. Number 10, huwag mong sirain ang sarili mo para lang patunayan ang halaga mo. Maraming tao ang walang malay na ginagawa na pala nila ito araw-araw. Yung tipong sobra ka nang nag-e-effort, sobra ka nang nagpapakapagod, sobra ka nang nagbibigay ng oras, pagmamahal, understanding, at patience. Lahat yun ginagawa mo, hoping na one day, makita rin nila yung worth mo. Akala mo kapag mas lalo kang nag-sacrifice, mas lalo kang mamahalin. Pero ang masakit, may mga tao talagang kahit anong gawin mo, hindi pa rin marunong mag-appreciate. Ang daming tao ang nagiging people pleaser dahil takot silang maiwan o hindi tanggapin. Kaya kahit nasasaktan na sila, sige pa rin. Kahit napapagod na mentally, emotionally, at minsan pati physically, tuloy pa rin. They keep shrinking themselves just to fit into someone else's standards. Binabago nila ang personality nila. Tinatago nila ang tunay nilang nararamdaman. Tinitiis nila yung disrespect. At minsan, ang pinakamahirap tanggapin ay ito. Hindi lahat ng tao makikita ang halaga mo kahit gaano ka pakabuti dahil limitado lang talaga ang kaya nilang i-appreciate. Some people only value what benefits them. Some people only notice your absence kapag wala ka na. Pero hindi ibig sabihin nun, kailangan mong sirain ang sarili mo.
para lang mapatunayan na deserving ka. Remember this, your value does not increase because someone finally notices you. Valuable ka na kahit hindi ka piliin ng taong gusto mo. Tandaan mo yan.